So, ayan guys, kung sa ating nakaraang part is ipinakita natin kung paano maglagay ng mga policies dito, kung paano rin maglagay ng mga website nyo dito. So, sa footer natin yan. Ngayon naman ang gagawin natin is kung paano maglagay ng favicon. So, ito yung favicon na tinatawag. So, paano ba maglagay niya? Yun yung step by step na gagawin natin. So, kung nanood kayo ng part ng ibang video, so, punta lang kayo dito. So, dito sa settings. Kapag na-click nyo na yung settings, makikita nyo yung logo. So, yun yung logo na ipinagawa ko sa inyo sa ibang part. So, sa may baba ng logo, makikita nyo tong favicon image. Magsiselect image lang kayo. Diyan. So, ilagay nyo lang dyan yung inyong favicon logo. Gawa kayo sa Canva nyo kung gusto nyo. So, maliit lang yan guys. Huwag nyo lalakihan. So, yung kitang-kita, for example, kagaya nitong sa atin, favicon ng YouTube. So, maganda yung favicon ng YouTube, kitang-kita. So, yung favicon ng Shopify is kitang-kita rin. So, yan yung gagawin nyo dyan, yung as in kitang-kita. And then, kapag nailagay nyo na, naidrag nyo na dyan, yung inyong picture ng favicon nyo. So, i-click nyo lang sa may gilid ang save. So, after save, ang inyong favicon. So, pwede nyo tingnan kung nag-okay ba siya by clicking here sa 3 dots na to. And then, hanapin nyo lang yung view. So, yun. Ganun lang kasimple gumawa ng ating favicon. Na sinasabi ko nga sa inyo na makikita siya sa part dito. So, yan yung mga favicon na tinatawag. So, ang sunod nating video is tungkol sa yan guys. After nyan, nag-okay ka na sa favicon mo, nakita mo na siya, na-view mo na siya. So, ito naman yung sunod nating gagawin. Punta ka lang ulit sa dashboard mo. So, ito yung pinakamahalagang part sa iyong Shopify store, ang iyong dashboard kasi lahat dyan mo babaguhin. So, punta ka lang sa dashboard mo. So, hanapin mo sa pinakababa. Yan, hanapin mo sa pinakababa niyan ang settings. Under store details, so makikita mo yung mga store name. So, ikikiin mo dyan yung store name mo. And click mo lang ng save kapag meron ka ng store name. And then, pati itong mga, itong mga products for your payout currency. So, lahat yan, kikiin mo. So, dapat tama yung mga information na ilalagay mo dyan. So, mahalaga din itong billing information mo na dapat tama to kasi magpapadala sila sa'yo ng mail or kailangan ma-verify nila na existing talaga yung iyong address. So, dyan ako nahirapan before nung ako yung gumagawa ng Shopify ko. So, eto naman dito, syempre ilalagay mo rin kung paano yung store currency mo, kung US ba siya, kung Philippine peso pa, kung euro ba. So, syempre, kailangan din nating i-set up ang ating payment providers. Punta ka lang dito sa payments. So, kung ang bansa na nandun ka ngayon is pwede or pwede ang Shopify payments, pwede mo yan i-click. Pero if not, so pwede kang gumamit ng third party. So, here naman sa shipping and delivery. So, kailangan mo rin niyang maglagay. So, kailangan mong i-edit yung mga rates for domestic and international. Ito yung bayad sa pagpapadala or payment or shipping fee para sa mga products na gusto mong ipadala. And of course, hindi mo pwedeng makalimutan itong domains mo. So, it's up to you dyan sa domains mo kung gusto mong bumili or meron naman pinapagamit si Shopify na talagang domains nila muna. For example, yan o. Change to a new myshopify.com domain. So, kung ayaw mo naman at meron ka naman sarili mong domain, so pwede kang bumili ng domain sa kanila. So, after lahat na na-set up mo na yan, na-set up mo na lahat ng mga sinabi ko, so punta ka lang dito sa may gilid and then i-click mo lang yung save and then punta ka ulit doon sa iyong online store. Click mo lang yan. And then, through online store, makikita mo dito sa may gilid, may nakalagay na password. So, remove password mo yan para makita ng iba na gustong magpunta sa iyong store
makita nila yung iyong mga products. So, yan, dyan. I-click mo lang yan. So, yan guys. Okay na ang inyong online store. So, nagawa na natin lahat ng mga dapat natin gawin. At dahil natanggal na rin natin ang password natin, so good to go. Pwede na kayong makapagbenta dyan ng inyong mga products. So, sa susunod natin mga video, so ituturo ko sa inyo kung saan kayo pwedeng kumuha ng products para mailagay nyo dyan sa inyong Shopify store. Kagaya ng tinatawag natin na dropshipping.